Isang dagundong ng kulog ang yumanig sa buong kabahayan, sapat na para bahagyang manginig ang hawak ni Adrian na libro. Sa labas, ang gabi sa Cavite ay nilalamon ng isang marahas na bagyo. Ang bawat hagupit ng hangin ay parang isang halimaw na nagbabantang gibain ang kanilang tahimik na tahanan. Sinubukan ni Adrian na ibalik ang kanyang atensyon sa pagbabasa. Ngunit muling kumislap ang isang matalim na kidlat na sinundan ng isa pang nakabibinging kulog. Napabuntong hininga na lamang siya. Ito ang kanyang kapirasong katahimikan, ang oras kung kailan tulog na ang kanyang mag-inang si Hana at Vienna, at malaya siya niyang magbasa sa kanyang paboritong silya. Ngunit mukhang pati iyon ay ipagkakait ng panahon, at sa gitna ng ugong ng ulan at sigaw ng hangin, may narinig siyang kakaiba. Isang katok, mahina, halos hindi marinig, ngunit naroon. Napakunot ang noo ni Adrian. Sino naman ang lalabas ng bahay sa ganitong klaseng panahon? Baka guni-guni niya lang. Ngunit muli, narinig niya ito. 3 sunod-sunod na katok. Mas desperado sa pagkakataong ito. Dahan-dahan siyang tumayo, ang pakiramdam ng pag-aalala ay unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa bintana, ngunit wala siyang maaninag, kundi ang itim na kortina ng bumubuhos na ulan. "Sino yan?" tanong niya. Sapat lang ang lakas para marinig sa kabilang panig ng pinto. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay isang mahinang pag-ungol na parang sa isang taong nilalamig at nahihirapan. Nag-aalangan man ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon, bumungad sa kanya ang isang babae. Basang-basa, mula ulo hanggang paa, ang damit ay dikit na dikit sa kanyang payat na katawan. Nanginginig ito sa ginaw. Namumutla ang mga labi at ang mga matay puno ng pagmamakaawa. "Tutulong!" Halos pabulong na sabi ng babae. Bago ito nawalan ng balanse, agad na kumilos si Adrian. Nasalo niya ang babae bago pa man ito bumagsak sa sahig. Nagulat siya sa gaan nito. Dinala niya ito papasok at maingat na isinara ang pinto na hinaharangan ng galit ng bagyo sa labas. "Miss, ayos ka lang ba?" tanong niya habang inaalalayan niya itong maupo sa sofa. Hindi ito sumagot. Patuloy lang ito sa panginginig. Kumuha si Adrian ng makapal na tuwalya at isang kumot at maingat na ibinalot sa babae. "Sandali lang, ikukuha kita ng tubig." Pagbalik niya, naabutan niyang nakatingin ito sa paligid na para bang sinusuri kung ligtas ba siya. May takot sa kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito," sabi ni Adrian sa mahinahong boses. Inabot niya ang baso ng tubig. "Ako si Adrian Torres. Ito ang bahay ko." Nanginginig pa rin ang mga kamay ng babae nang abutin nito ang baso. Mara Dizon, pasensya na sa abala. May mga humahabol sa akin. Kailangan ko lang makasilong." Habang nagsasalita si Mara, hindi maalis ni Adrian ang isang pamilyar na pakiramdam. Ang kanyang boses, ang hugis ng kanyang mukha, sa kabila ng pamumutla at pagod, may kung anong kumikiliti sa kanyang alaala. "Salamat, Sir Adrian," sabi ni Mara matapos uminom. "Adrian na lang." Pagtatama niya, inilapag nito ang baso sa mesa. At sa sandaling iyon, habang gumalaw ang kamay nito, bahagyang dumulas ang basang manggas ng kanyang damit. Isang bagay ang nahagip ng kanyang mga mata. Isang marka sa pulsuhan ng babae. Isang balat na hugis patak ng luha. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Adrian. Nanlamig ang kanyang mga kamay at natuyo ang kanyang lalamunan. Ang tuwalya, ang kumot, ang bagyo sa labas. Lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita na lang niya ay ang markang iyon. Isang marka na hinding-hindi niya malilimutan. Isang marka na pag-aari ng kaisa-isang babaeng minahal niya bago si Hana. Ang babaeng bigla na lang naglaho 15 taon na ang nakalipas. Isang pangalan ang sumigaw sa kanyang isipan,
Isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Mariel. Napatitig siya sa mukha ng babae at ngayon, sa ilalim ng liwanag ng ilaw sa kanilang sala, nakita niya ito. Ang mga matang yon. Ang nangiting yon na ngayon ay kupas na. Hindi pwede. Imposible. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang itanong. Gusto niyang bigkasin ang pangalan niya. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Sir Adrian, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Mara. Bago pa man siya makasagot, narinig niya ang mga papalapit na yabag mula sa hagdanan. Ang mga yabag ng kanyang asawa, si Hana. Nagising si Hana dahil sa lamig na naramdaman niya sa kanyang tabi. Kinapa niya ang espasyo kung saan dapat nakahiga si Adrian, ngunit wala siyang naramdaman kundi ang malamig na kumot. Napamulat siya at napaupo. Tanging ang ilaw mula sa lampshade sa kanyang gilid ang nagbibigay liwanag sa kanilang silid. Nasaan si Adrian? Isang malakas na kulog ang muling yumanig sa bahay. Doon lang niya napansin kung gaano kalakas ang bagyo. Bigla siyang kinabahan. Paano kung may nangyari sa asawa niya? Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang ay maingat para hindi makagawa ng ingay na maaaring gumising sa kanilang anak na si Vienna. Adrian? Tawag niya ng mahina habang papalapit sa sala at doon nakita niya ito. Nakatayo, nakatitig sa isang babaeng nakaupo sa kanilang sofa. Isang estranghero, basang-basa at nababalot ng kanilang kumot. Adrian, anong... Hindi niya natapos ang sasabihin. Napalingon si Adrian sa kanya at nakita ni Hana ang pagkagulat sa mga mata nito. Isang pagkagulat na hindi normal, para itong nahuli sa isang akto na hindi dapat makita. Hana, gising ka pa pala, sabi ni Adrian. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Itong si Mara, nakisilong lang, hinahabol daw siya. Pinilit ni Hana ng ngumiti. Isang ngiti na kailangan niyang gawin bilang isang mabuting may bahay. Ay ganun ba? Naku, Iha, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Pasensya na po ma'am sa abala, sabi ng babae, na yumuko pa. Halata ang hiya at takot sa mukha nito. Hana na lang, halika, ipaghahanda kita ng mainit na sabaw. Alok niya, kahit na ang totoo, ang dami niyang gustong itanong. Pumunta siya sa kusina at sumunod naman si Adrian. Sino siya, Adrian? Bakit hindi mo ako ginising? Tanong ni Hana habang naglalabas ng kaserola. Biglaan lang hon. Naawa ako, basang-basa at nanginginig sa labas. Paliwanag ni Adrian. Huwag kang mag-alala. Bukas ng umaga aalis din siya. May kakaiba sa kilos ni Adrian. Hindi ito mapakali. Ang mga mata nito ay pabalik-balik na sumusulyap sa sala na para bang tinitiyak na nandoon pa rin ang babae. Hinayaan na lang muna ni Hana. Marahil ay nag-aalala lang talaga ang asawa niya. Kinabukasan, naging maayos naman ang almusal. O iyon ang gusto niyang isipin. Tahimik silang kumakain, maliban sa masayang pagkukwento ni Vienna, ang kanilang 6 na taong gulang na anak. Wow, tita, you're so pretty po, sabi ni Vienna kay Mara. Ngumiti si Mara. Isang matamis ngunit malungkot na ngiti. Mas maganda ka, Vienna? Napansin ni Hana kung paano napatingin si Adrian kay Mara nang ito'y ngumiti. Isang sulyap lang iyon, pero para kay Hana, tumagal iyon ng 1,000 segundo. Isang sulyap na puno ng, panghihinayang? Paghanga? Hindi niya masabi. Nang maghapon, dahil hindi pa rin humuhupa ang ulan, napilitang manatili si Mara. Doon nagsimulang lumaki ang anino ng pagdududa sa puso ni Hana. Nakita niya kung paano inabutan ni Adrian ng luma nitong sweater si Mara dahil nilalamig daw ito. Paborito ko yan dati, sabi pa ni Adrian. Isang sweater na hindi man lang maalok sa kanya ni Adrian kapag siya ang nilalamig. At ang pinakamasakit sa lahat,
Nakita niya kung gaano kabilis naging malapit si Mara sa kanyang anak. Naglalaro sila ng manika, nagtatawanan na parang matagal na silang magkakilala. Narinig pa niyang tinawag ni Vienna si Mara na Tita Mara nang may buong paglalambing. Pakiramdam ni Hana, siya ang naging bisita sa sarili niyang pamamahay. Nang hapon na yon, habang nag-aayos siya ng sala, may napansin siyang isang bagay sa ilalim ng unan ng sofa. Isang itim na hair clip. Simple lang ito, ngunit alam niyang hindi ito sa kanya. At lalong hindi kay Vienna, na mahilig sa mga makukulay na bagay. Sigurado siyang kay Mara ito. Pinulot niya ito at tinago sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya, isa itong ebidensya. Ebidensya ng isang presensyang unti-unting sumasakop sa kanilang espasyo. Gabi na. Naghahanda na silang lahat para matulog. Pinatulog ni Hana si Mara sa guest room. Salamat ulit sa lahat, Hana, sabi ni Mara bago pumasok sa silid. Walang anuman, sagot ni Hana. Muli suot ang peking ng ngiti. Pagpasok nila sa kanilang kwarto, hindi na napigilan ni Hana. Adrian, kailan ba talaga siya aalis? Hindi ako komportable. Hon, hayaan na muna natin. Bukas, kapag tumila na, kakausapin ko siya, sagot ni Adrian, na tila iniiwasan ang kanyang mga mata. Humiga na lang si Hana at nagkunwaring tulog. Naramdaman niyang humiga na rin si Adrian sa kanyang tabi. Ilang minuto ng katahimikan at pagkatapos ay narinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula sa kanyang asawa. At sa katahimikan ng gabi, sa pagitan ng mga patak ng ulan sa kanilang bubong, narinig niya itong bumulong sa hangin. Isang salita na halos hindi niya narinig, ngunit tumagos na parang patalim sa kanyang puso. Riel. Kinabukasan, kahit may araw na, sinabi ni Adrian na mas mabuting magpalakas pa muna si Mara ng isang araw. Doon na napuno si Hana. Kailangan niya ng espasyo. Nagdahilan siyang maglilinis ng lumang bodega sa likod bahay. Habang nag-aayos ng mga lumang gamit, naitulak niya ang isang malaking kahon na puno ng mga gamit ni Adrian noong binata pa ito. Bumagsak ito sa sahig at kumalat ang laman. Mga lumang libro, mga cassette tape at mga litrato. Isa-isa niyang pinulot ang mga ito. Karamihan ay mga larawan ni Adrian kasama ang mga kaibigan niya sa kolehiyo. Ngunit isang litrato ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang litratong kupas na. Si Adrian, mas bata, mas payat, nakangiti habang nakaakbay sa isang babae. Isang babaeng may pamilyar na ngiti. At habang tinititigan niya ang larawan, napako ang kanyang tingin sa kamay ng babae na nakapatong sa balikat ni Adrian. Doon, sa pulsuhan nito, kitang-kita ang isang maliit na marka. Isang balat na perpektong hugis patak ng luha. Nanigas si Hana. Binitawan niya ang hawak na litrato na para siyang napaso. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa sa bagyo ng nakaraang gabi. Ang babae sa litrato, ang babae sa sofa, ang babaeng tinatawag na Tita Mara ng kanyang anak. Iisa lang sila. Si Mara. Siya ang babaeng kasama ni Adrian sa nakaraan. Ang babaeng may-ari ng pangalang Riel na binulong ng kanyang asawa sa gitna ng gabi. Ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang kakaibang pagkataranta ni Adrian. Ang mga pasulyap-sulyap nito. Ang pilit na pag-aalaga. Hindi yun simpleng pagtulong sa isang estranghero. Iyon ay ang muling pagkabuhay ng isang nakaraang matagal nang nakabaon. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata na sinundan ng malamig na agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Hindi lang ngayon, kundi sa bawat araw na itinago ito ni Adrian sa kanya. Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Pinalitan ng galit ang sakit na kanyang naramdaman. Pinulot niya ang litrato, kinuyom ito sa kanyang palad, at nagmarcha pabalik sa loob ng bahay. Hindi na siya ang Hana
Napilit ngumingiti. Tapos na ang pagpapanggap. Naabutan niya si Adrian sa kusina, nagtitimpla ng kape. Nakangiti pa ito sa kanya. Hon, tapos ka na. Halika, magkape muna ta. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Walang imik na inilapag ni Hana ang kupas na litrato sa lamesa. Itinulak niya ito, papalapit kay Adrian. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Adrian. Napatingin siya sa litrato at pagkatapos ay sa mga mata ni Hana na nag-aapoy sa galit. Bigla siyang namutla. Hana, I can explain. Simula niya. Sino siya, Adrian? Tanong ni Hana. Ang boses ay malamig at mariin. Walang bakas ng paglalambing. Huwag mo akong subukan. Alam ko na. Ang tanong ko, sino siya? Sa'yo? Napayo ko si Adrian, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Siya si Mariel. Siya si... Ang babaeng nakilala ko bago ikaw. Mariel. Inulit ni Hana ang pangalan para itong lason sa kanyang dila. Ang Riel mo. Bawat salita ay tumatama kay Adrian na parang sampal. Hana, matagal na yon. Tapos na. Tapos na? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Hana. Tapos na ba talaga, Adrian? O nagkataon lang na biglang bumalik ang nakaraan mo at kumatok sa pinto natin? At ikaw, na parang asong sabik na sabik, pinapasok mo agad sa bahay natin, sa pamamahay ko. Pinakain mo sa lamesa ko at hinayaan mong laruin ang anak ko. Hindi ganoon yun. Kailangan niya ng tulong. Tulong o pagkakataon? Pagkakataon para ituloy ang naudlot ninyong pag-iibigan? Sigaw ni Hana, hindi na napigilan ng emosyon. Ang sakit na kinimkim niya sa loob ng 2 araw ay sumabog na parang bulkan. Itigil mo yan, Hana. Wala kang alam sa nangyari. Ganting sigaw ni Adrian. Ang alam ko lang, niloloko mo ako. Pinagmumukha mo akong tanga sa sarili kong bahay. Sa gitna ng sigawan, hindi nila namalayan ang isang taong tahimik na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Si Mara, nakayuko. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang dibdib. Narinig niya ang lahat. Napatingin si Hana sa kanya, ang mga matay puno ng galit at hinanakit. At ikaw, anong klase kang babae? Sinisira mo ang pamilya ng may pamilya. Walang naisagot si Mara. Tanging mga luha lang ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi na kinaya ni Adrian ang tensyon. Kinuha niya ang susi ng kotse sa may lalagyan. Kailangan kong umalis. Kailangan kong mag-isip. At sa isang iglap, lumabas siya ng pinto. Iniwan si Hana na humahagulgol sa gitna ng kusina at si Mara na nakatayong parang isang rebultong basag. Ang pamilyang pinilit nilang buuin ay gumuho sa isang saglit dahil sa isang litrato mula sa kahapon. Habang umiiyak, napatingin si Hana sa labas. Nakita niya ang papalayong kotse ni Adrian. Pakiramdam niya, hindi lang ito pansamantalang umalis. Pakiramdam niya, kasama nitong umalis ang puso niya. Biglang nagring ang cellphone ni Adrian na naiwan sa ibabaw ng mesa. Isang unknown number. Dahil sa galit, sinagot ito ni Hana. Sino to? Pasigaw niyang tanong. Isang malamig na boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kilala. Ngunit nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Kamusta na si Mariel? Pakisabi sa kanya. Malapit na akong maningil. Pakiramdam ni Mara ay isa siyang multo sa loob ng bahay. Matapos ang sigawang yon sa kusina, matapos ang biglaang pag-alis ni Adrian, ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang paghikbi ni Hana mula sa sala. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang doon. Siya ang bagyo. Siya ang unos na sumira sa tahimik na pamilyang ito. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay parang isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa bawat paghinga niya. Kailangan na niyang umalis. Dahan-dahan siyang pumanhik sa guest room. Bawat hakbang ay maingat na
Para bang naglalakad siya sa ibabaw ng mga bubog. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at sinimulang iligpit ang iilang gamit na dala niya. Ang sweater ni Adrian na ipinahiram sa kanya ay maingat niyang tiniklop. Habang hinahawakan niya ito, naamoy niya ang pamilyar na amoy ni Adrian. Isang amoy na 15 taon na niyang hindi naamoy, ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang alaala. Napaupo siya sa gilid ng kama. Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. 15 taon na ang nakalipas. Magkayakap sila ni Adrian sa ilalim ng isang puno ng mangga. Pinapanood ang paglubog ng araw. Masaya sila. Simple lang ang pangarap nila. Isang maliit na bahay, isang pamilya. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Mariel, may nakatagong anino. Isang aninong may pangalan. Rico, ang dating nobyo na ayaw siyang pakawalan. Isang lalaking mapaghanap at mapagkontrol. Akala niya ay tuluyan na siyang nakalaya mula rito nang makilala niya si Adrian. Ngunit nagkamali siya. Isang gabi, hinarang siya ni Rico sa isang madilim na eskinita pag-uwi niya galing sa eskwela. Ang pagkakangiti nito ay hindi umabot sa mga mata. May lamig doon, isang panganib na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang saya-saya mo na yata sa bago mo, sabi ni Rico. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Nakahanap ka na ng kapalit ko. Rico, tapos na tayo. Tigilan mo na ako. Pakiusap ni Mariel, nanginginig ang boses. Humakbang ito palapit. Hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Hindi pa tayo tapos, Mariel, at hinding-hindi matatapos. Nakikita ko kung paano kanya tinitingnan, kung paano kanya pinapangiti. Biglang nagbago ang itsura nito, naging isang nakakatakot na maskara ng galit. Layuan mo siya, Mariel, o mananagot siya sa akin. Bawat ngiti niya, papalitan ko ng luha, naiintindihan mo. Iyon ang gabing nagpabago sa lahat. Nakita niya ang kabaliwan sa mga mata ni Rico. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Para iligtas si Adrian, kailangan niyang sirain ang puso nito. Kailangan niyang maglaho. At iyon nga ang ginawa niya. Lumayo siya ng walang paalam. Binali niya ang sarili niyang puso para mabuo ang sa lalaking pinakamamahal niya. Sa loob ng 15 taon, nagpalit siya ng pangalan, nagtago, at namuhay sa takot. Palaging lumilingon sa kanyang likuran, naghihintay sa anino ni Rico na muling lumitaw. Ang dagundong ng kanyang puso ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pinunasan niya ang luhang hindi niya namalayang pumatak na pala. Tapos na ang pag-iisip. Kailangan na niyang umalis. Bago pa man may masirang buhay. Tumayo na siya. Hawak ang kanyang bag. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto, si Vienna. Nakatayo roon. Yakap-yakap ang kanyang paboritong manika. Ang mga mata ng bata ay puno ng inosenteng kalungkutan. Tita, aalis ka na po? Tanong nito sa malambing na boses. Parang isang punyal na tumusok sa puso ni Mara ang tanong na yon. Lumuhod siya para magpantay sila ng bata. Oo, Vienna. Kailangan na ni Tita umalis. Umiling si Vienna, ang mga labi ay nakapout. Don't go po. Mommy is crying. Daddy is not here. I don't want you to go too. Lumapit ang bata at inabot sa kanya ang hawak nitong manika. For you po, para you won't be lonely. Hindi na napigilan ni Mara ang kanyang mga luha. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Sa yakap na yon, naramdaman niya ang lahat ng pinagkait sa kanya ng tadhana. Ang init ng isang pamilya, ang pagmamahal ng isang anak. Ang lahat ng ito ay nasa harapan niya, ngunit hindi para sa kanya. Salamat, Vienna. Babalik ko rin sa iyo to, pangako. Sabi niya habang kumakala sa yakap. Tumayo si Mara. Mas buo na ang desisyon. Kailangan niyang umalis para sa batang ito, para maprotektahan ang inosenteng mundong ito. Ngunit habang hawak niya ang pinto, nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa bulsa. Isang unknown number. Kinakabahan man ay binuksan niya ito.
Isa itong text message, walang salita. Isa lang litrato, ang litrato ng bahay ni Adrian, nakuha mula sa labas, sa dilim. Halatang kinuha lang ito kanina. Sinundan ito ng isa pang mensahe. Ang ganda ng pamilya niya. Sayang kung masisira. Nanlamig ang buong katawan ni Mara. Ang hangin ay muling nawala sa kanyang mga baga. Siya na yon. Nakita na siya ni Rico. At hindi lang siya ang nakita. Nakita niya ang lahat. Napatingin siya sa labas ng bintana. Sa daan. Walang katao-tao. Ngunit alam niya, sa isang lugar sa dilim, naroon si Rico. Nagmamasid. Naghihintay. Doon niya napagtanto ang isang katotohanang mas nakakatakot pa kaysa sa pagharap kay Hana. Ang pag-alis ay hindi na pagtakas. Ito ay paglalagay sa kanila sa mas malaking panganib. Dahil sa oras na humakbang siya palabas ng bahay na ito, ang pamilya ni Adrian ang gagawin nitong target. Hindi na siya bisita. Isa na siyang bihag. Lumipas ang isang araw na parang isang taon sa loob ng bahay ng mga Torres. Bumalik si Adrian kinagabihan matapos ang kanilang pag-aaway, ngunit ang pagbabalik niya ay nagdala lamang ng mas matinding katahimikan, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa kanilang sigawan. Hindi sila nag-uusap. Gumagalaw sila sa loob ng bahay na parang dalawang estranghero, nag-iiwasan ng tingin, maingat sa bawat kilos para hindi magkabanggaan. Para kay Hana, ang bawat sandali ng katahimikang yon ay isang parusa. Mas gugustuhin pa niyang mag-away sila ulit, isigaw ang lahat ng sakit, kaysa sa ganitong malamig na pakikitungo. Si Mara naman ay nanatili sa loob ng guest room. Lumalabas lamang ito kapag kakain, at kahit sa hapagkainan, nakayuko lamang ito. Hindi nagsasalita maliban na lang kung kinakausap ni Vienna. Si Vienna lang ang tanging sinag ng araw sa napakadilim nilang tahanan. Ngunit kahit ang liwanag na dala ng bata ay nagiging dahilan ng sakit para kay Hana, dahil ang atensyon at paglalambing ni Vienna ay nahahati na ngayon sa babaeng dahilan ng kanilang pagdurusa. Isang gabi, sinubukan ni Hana na ayusin ang lahat. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Adrian, sinigang na hipon. Inayos niya ang mesa, naglagay pa ng kandila. Umaasang maibabalik nila kahit katiting lang ng dati nilang pagsasama. Wow, Mommy, favorite ni Daddy. Masayang sabi ni Vienna. Ngumiti si Adrian nang makita ang pagkain, ngunit isang pilit na ngiti lang iyon. Salamat, Hon. Habang kumakain, sinubukan ni Hana na magbukas ng usapan. Kamusta ang araw mo sa opisina? Okay lang. Maraming ginawa. Maikling sagot ni Adrian. Ang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato. Pagkatapos ng ilang subo, tumayo ito. Busog na ako. May tatapusin pa akong trabaho sa labas. Naiwan si Hana na nakatingin sa halos hindi nabawasang pagkain sa plato nito. Ang sinigang na niluto niya ng may buong pagmamahal ay lumamig na, kasabay ng kanyang puso. Sumilip siya sa bintana ng kusina. Nakita niya si Adrian sa hardin. Hindi nagtatrabaho, kundi kausap si Mara. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakikita niya ang itsura ng kanilang mga mukha. Seryoso, puno ng pag-aalala. Nakikita niya ang paraan ng pagtingin ni Adrian kay Mara. Isang tinging hindi na niya nakikita mula rito kapag sila ang magkausap. Isang tinging puno ng pag-intindi at proteksyon. Pakiramdam ni Hana ay sinasaksak siya ng paulit-ulit. Ang babaeng iyon, kahit anong gawin niya, ang anino nito ay laging nasa pagitan nilang mag-asawa. Pumasok siya sa kanilang kwarto ng gabing iyon na may mabigat na dibdib. Nakita niyang nakahiga na si Adrian, nakatalikod sa kanya. Adrian, mag-usap naman tayo. Pakiusap niya. Pagod na ako, Hana. Bukas na lang. Sagot nito. Hindi man lang lumilingon. Humiga na lang din siya. Nakatalikod din dito. Sa dilim ng kanilang silid, tahimik siyang umiyak. Naramdaman niya ang malaking lamat sa kanyang puso. Isang lamat na hindi niya alam kung paano pa mabubuo.
Tumingin siya sa salamin sa kanyang harapan at tinanong ang sarili, saan ako nagkulang? Hindi pa ba ako sapat? Kinabukasan, sinubukan niyang isantabi ang sakit. Araw ng Sabado, walang pasok. Naisip niyang yayain si Vienna na maglaro sa kanilang hardin sa harapan ng bahay. Kailangan niyang ibalik ang koneksyon sa kanyang anak. Kailangan niyang iparamdam na siya pa rin ang nanay nito. Masaya silang naglalaro ng habulan. Ang tawa ni Vienna ay musika sa kanyang pandinig, isang gamot sa kanyang sugatang puso. "Mommy, I'm thirsty po," sabi ni Vienna. "Sige anak, dito ka lang. Kukuha lang si Mommy ng juice sa loob, okay?" Bilin niya sa bata. "Okay po, Mommy." Mabilis na pumasok si Hana sa bahay. Kumuha siya ng isang baso ng orange juice mula sa ref. Ngunit sa kanyang paglabas, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang hardin ay wala ng laman. Ang tawa ng kanyang anak ay nawala. "Vienna?" Tawag niya. Sinisikap na pakalmahin ang sarili. "Anak, tama na ang taguan. Labas na." Walang sumasagot. "Vienna?" Sigaw niya. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. "Vienna, nasaan ka?" Nililibot niya ang buong paligid. Ang puso niya ay kumakarera sa kaba. Bawat sulok, bawat halamanan ay kanyang sinisiyasat. Ngunit wala. Walang bakas ng kanyang anak. Bumalik siya sa loob ng bahay, umaasang baka pumasok lang ito. Ngunit wala rin. At sa gitna ng kanyang pagpapanik, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Ang ringtone ng kanyang cellphone na naiwan sa mesa. Isang unknown number. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. "Hello? Vienna, anak?" Isang malamig at nakakakilabot na boses ng lalaki ang kanyang narinig. Ang parehong boses na tumawag sa cellphone ni Adrian. Hindi ito si Vienna. Pero kung gusto mo siyang makitang muli, makinig kang mabuti. "Vienna." Ang sigaw ni Hana ay isang punyal na humiwa sa katahimikan ng buong kabahayan. Umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok, puno ng purong sindak at pag-aalala. Narinig ni Adrian ang sigaw mula sa hardin kung saan siya nag-iisip. Agad siyang napatakbo papasok. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. "Hana! Anong nangyari?" Sumunod na lumabas ng kanyang silid si Mara. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Ngunit hindi sila pinansin ni Hana. Ang buong mundo niya ay nakasentro sa cellphone na hawak niya, kung saan nanggagaling ang boses na tila yelo sa lamig. "Sino ka? Nasaan ang anak ko? Anong kailangan mo?" Sunod-sunod niyang tanong. Ang bawat salita ay nababalot ng panginginig. Isang mabagal at nakakainsultong tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Ang dami mong tanong, Mrs. Torres. Isa-isahin natin." Lumapit si Adrian at hinawakan ang braso ni Hana. "Hana, sino yan? Anong nangyayari?" "Nawawala si Vienna," sabi ni Hana, napahagulgol na. May kumuha sa kanya. Para itong isang bombang sumabog sa gitna nilang tatlo. Nanlaki ang mga mata ni Adrian, hindi makapaniwala sa narinig. Si Mara naman ay napahawak sa kanyang bibig. Ang takot ay malinaw na gumuhit sa kanyang mukha. "Huwag kayong gagawa ng kahit anong kalokohan," nagbabantang sabi ng boses sa telepono. "Walang pulis, walang sino man. Kung hindi, alam niyo na ang mangyayari sa maganda niyong anak." Biglang may pumasok na message sa cellphone ni Hana. Isang litrato. Nanginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Ang kanyang munting Vienna. Nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. At ang paborito nitong manika ay nasa sahig, malayo sa kanya. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Hana. Ang makita ang kanyang anak sa ganoong kalagayan ay parang pinipiga ang kanyang puso hanggang sa madurog. "Mga hayop kayo! Huwag niyong sasaktan ang anak ko. Pera ba ang kailangan niyo? Magkano? Ibibigay namin ang lahat." Sigaw ni Adrian, inagaw ang telepono kay Hana.
Hindi pera ang kailangan ko, Adrian Torres. Sagot ng lalaki. Ang pagbanggit nito sa pangalan ni Adrian ay nagpadala ng karagdagang kilabot sa kanilang lahat. Kilala sila ng taong ito. Ang kailangan ko ay mas simple lang dyan. Isang palitan. Anong palitan? Sabihin mo. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan na para bang sinasadya ng lalaki na pahirapan sila. At pagkatapos, binitawan nito ang mga salitang tuluyang guguho sa kanilang mundo. Ibigay niyo sa akin si Mariel at ibabalik ko ang anak niyo. Parang huminto ang oras. Ang pangalang Mariel ay umalingaw-ngaw sa hangin. Napatingin si Adrian at Hana kay Mara, na ngayon ay namumutla na parang isang papel. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na dahil sa ginaw, kundi sa purong takot. Sa sino? Sino ka? Nanginginig na tanong ni Mara, ang mga matay ng lalaki sa isang bagay na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang boses sa kabilang linya ay biglang naging mas malupit, mas personal. Nakalimutan mo na ba ako, mahal ko? Matagal din tayong hindi nagkita. Namiss kita. Rico ito. Rico. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, napasubsob si Mara sa sahig na parang nawalan ng lahat ng lakas. Ang anino mula sa kanyang nakaraan. Ang halimaw na matagal na niyang tinatakbuhan. Hindi lang siya nito natagpuan. Sinukol na siya nito sa paraang pinakamasakit sa lahat. Ikaw, bulong ni Mara. Ikaw ang may gawa nito. Si Adrian at Hana ay nakatitig lang, litong-lito at natatakot. Hindi nila maintindihan ang koneksyon. Ang alam lang nila, ang buhay ng kanilang anak ay nakasalalay sa babaeng nasa harapan nila. Isang oras, Adrian Torres, sabi ni Rico. Dalhin mo siya sa lumang bodega sa may pier. Mag-isa ka. Kapag nakita ko siya, pakakawalan ko ang anak mo. Isang maling galaw at hindi mo na siya makikitang muli. Pagkatapos ay pinatay na nito ang tawag. Katahimikan. Isang mabigat at nakakabaliw na katahimikan. Si Hana, na kanina'y puno ng galit kay Mara, ay ngayon nakatingin dito na may halong desperasyon. Si Adrian ay gulong-gulo. Hindi alam ang gagawin. At si Mara, habang dahan-dahang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, ay gumapang palapit sa paanan ng mag-asawa. Yumuko siya, ang kanyang noo ay halos sumayad sa sahig. Nagsimula siyang humagulgol, isang tunog ng purong pagsisisi at sakit. Patawarin niyo ako, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ang boses ay basag na basag. Ako ang may kasalanan ng lahat. Pinakatitig lang si Hana sa babaeng nakaluhod sa kanyang harapan, si Mara. Ang babaeng ilang araw pa lang niyang kinamumuhian ng buong puso. Ang babaeng pinagseselosan niya, ang turing niya'y mga agaw. Ngayon, ang babaeng ito ay nasa kanyang paanan. Umiiyak at sinasabing siya ang may kasalanan ng lahat. Wala siyang maramdaman. Manhid. Ang tanging laman ng isip niya ay ang litrato ni Vienna. Takot at nag-iisa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Adrian, ang unang nakabawi ng boses. Hinila niya si Mara patayo. Anong kasalanan mo? Sino si Rico? Tumingin si Mara sa kanila. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi Mara ang pangalan ko. Simula niya, ang boses ay nanginginig. Mariel. Mariel ang tunay kong pangalan. Hindi na nagulat si Hana. Alam na niya. Ngunit ang susunod na mga salita ni Mariel ang nagpabago sa lahat. At si Rico, siya ang dahilan kung bakit ako nawala 15 taon na ang nakalipas. Siya ang dahilan kung bakit kinailangan kong iwan si Adrian. Ikinuwento ni Mariel ang lahat. Ang tungkol sa pagiging mapaghanap at marahas ni Rico. Ang mga banta nito sa buhay ni Adrian, ang kanyang pagtakas para iligtas ang lalaking mahal niya, at ang buhay ng palaging pagtatago sa loob ng 15 taon. Hindi ako lumapit sa inyo para manggulo.
Patuloy ni Mariel, ang bawat salita ay puno ng sakit. Tumakas ako mula sa kanya. Nagkaroon ako ng utang sa mga maling tao at hindi ko alam na tauhan pala niya sila. Pinalabas niyang hinahabol ako dahil sa utang. Pero ang totoo, isa itong patibong. Isang patibong para mapilitan akong hanapin ang nag-iisang taong alam niyang pagkakatiwalaan ko. Isang patibong para masira niya ang buhay ni Adrian, ang buhay ninyo. Ipinakita niya ang kanyang cellphone, ang mga lumang mensahe ng pagbabanta mula kay Rico na hindi niya kailanman binura. Mga salitang puno ng pagkagahaman at galit. Habang nakikinig si Hana, isang komplikadong emosyon ang nagsimulang mabuo sa loob niya. Ang galit niya kay Mariel ay hindi nawala. Ngunit ngayon, may kasama na itong awa, pag-unawa. Hindi niya masabi. Ang babaeng ito ay hindi isang mang-aagaw. Isa siyang biktima, tulad niya. Pareho silang biktima ng kabaliwan ng isang lalaki. Kaya pala ganoon ka na lang kadesperado noong gabing iyon, sabi ni Adrian, na ngayon ay naiintindihan na ang lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at galit. Galit kay Rico at galit sa sarili dahil wala siyang nagawa. Kailangan nating tumawag ng pulis, sabi ni Adrian. Huwag! Mabilis na sabi ni Mariel. Hindi niyo kilala si Rico. Gagawa at gagawa siya ng paraan para saktan si Vienna kapag nalaman niyang may pulis. Masyadong mapanganib. Kaya ano ang gagawin natin? Sigaw ni Hana. Ang desperasyon ay bumabalik sa kanyang boses. Ibibigay ka namin sa kanya? Ipapahamak ang buhay mo para sa anak ko? Sa kauna-unahang pagkakataon, tumingin si Mariel nang diretso sa mga mata ni Hana. Wala na ang takot. Ang nakikita na lang ni Hana ay isang matinding determinasyon. Oo, Hana. Kung iyon ang kailangan, oo, sabi ni Mariel sa isang boses na hindi na nanginginig. Kasalanan ko ito. Hayaan niyo akong itama ito. Buhay ko para sa buhay ng anak mo. Ang mga salitang yon ay tumama kay Hana na parang sampal. Buhay ko para sa buhay ng anak mo. Sa sandaling iyon, lahat ng selos, lahat ng galit, lahat ng hinanakit na naramdaman niya ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang bagay na mas malakas, mas makapangyarihan, ang pagmamahal ng isang ina. Hindi mahalaga kung sino si Mariel. Hindi mahalaga ang nakaraan nila ni Adrian. Ang tanging mahalaga ay si Vienna. At hindi niya kayang isakripisyo ang buhay ng isang tao, kahit pa ng babaeng ito, para sa kaligtasan ng kanyang anak. Dahil kung gagawin niya yon, anong klaseng ina siya? Anong klaseng halimbawa ang ipapakita niya kay Vienna? Pinunasan ni Hana ang kanyang mga luha. Huminga siya ng malalim. Hinugot ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Adrian at pagkatapos ay kay Mariel. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong babago sa kanilang lahat. Hindi, mariin niyang sabi. Napatingin si Adrian at Mariel sa kanya. Nagulat. Hindi natin siya ibibigay kay Rico. Pag-uulit ni Hana, ang boses ay buo at puno ng awtoridad. Kukunin natin ang anak natin, magkasama. Isang saglit na katahimikan. Si Adrian, na nakakita ng bagong lakas sa kanyang asawa, ay tumango. Si Mariel naman ay napaluhan na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot o pagsisisi, kundi dahil sa mumunting pag-asa. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng sakit, isang alyansa ang nabuo. Ang asawa, ang dating kasintahan, at ang lalaking nasa gitna nila, nagkakaisa para sa iisang layunin. Paano? Tanong ni Adrian. Napaisip si Mariel. Biglang may kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng kaalaman na tanging siya lang ang mayroon. May alam ako, sabi niya. May alam akong isang lugar na palagi niyang pinupuntahan kapag gusto niyang magtago. Isang lugar
na tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam. Ang bodega sa pier. Baka isa lang yung pain. Ang kusina, na kanina lang ay lugar ng kanilang pag-aaway, ay biglang naging isang war room. Ang tensyon ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito galit sa isa't isa. Ito ay tensyon. Laban sa isang hindi nakikitang kaaway. Laban sa oras na tumatakbo. Ang lumang lighthouse malapit sa Ternate, sabi ni Mariel habang mabilis na gumuguhit sa isang piraso ng papel. Iyon ang lugar namin dati. Walang ibang nakakaalam noon. Kung may lugar siyang pagtataguan kay Vienna nang walang makakahanap, doon iyon. Pero sinabi niya sa pier, pag-aalinlangan ni Adrian, masyadong delikado kung magkamali tayo ng hula. Pain nga yon, Adrian, giit ni Mariel. Kilala ko siya. Gusto niyang magkaroon ng kontrol. Sa pagbibigay niya ng lokasyon, inaasahan niyang susunod tayo na parang mga tupa. Pero ang totoong plano niya ay nasa lugar kung saan siya ang pinakamalakas. May punto si Mariel. Nakita ni Hana ang lohika sa likod ng takot. Sa loob ng 15 taon, si Mariel ay nabuhay sa pag-aaral kung paano tumakbo ang isip ni Rico. Ngayon, ang kaalamang iyon ang kanilang pinakamalakas na sandata. Okay, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pamumuno sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Ito ang gagawin natin. Mariel, tatawagan mo si Rico. Sasabihin mong pumapayag ka na sa gusto niya. Sabihin mong ikaw na mismo ang pupunta sa bodega sa pier. Pero humingi ka ng pruweba na ligtas si Vienna. Para saan? Tanong ni Hana. Para magkaoras tayo. Sagot ni Adrian. Habang kausap mo siya, susubukan kong itrace ang tawag. May kaibigan akong pulis, si Marco. Hindi natin kailangang opisyal na i-report. Pero hihingi ako ng tulong sa kanya bilang kaibigan. At higit sa lahat, kailangan nating malaman kung nasaan talaga siya. Paano kung hindi siya pumayag? Nag-aalalang tanong ni Mariel. Iyon ang trabaho mo, sabi ni Adrian. Tinitingnan si Mariel ng may tiwala. Kumbinsihin mo siya. Gamitin mo ang lahat ng alam mo tungkol sa kanya. Paikutin mo siya. Huminga ng malalim si Mariel at tumango. Ito na yon. Ang pagkakataon para harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Nagdial siya. Bawat ring ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanilang mga dibdib. Hello? Sagot ng malamig na boses. Rico, sabi ni Mariel. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. Ako to. Alam ko, sagot ni Rico. Nagbago na ba ang isip mo? Oo, papayag na ako, sabi ni Mariel. Pupunta ako sa bodega. Pero bago yon, gusto kong makausap si Vienna. Kailangan kong malaman na okay siya. Narinig nila ang pagtawa ni Rico sa kabilang linya. Marunong ka na palang makipag-negotiate ngayon, mahal ko. Sige, pagbibigyan kita. Ilang sandali ng kaluskos at pagkatapos, Mamami? Ang maliit at takot na boses ni Vienna ang narinig nila. Para itong isang kutsilyong sabay-sabay na tumusok sa puso ni na Adrian at Hana. Napahawak si Hana sa kanyang bibig para pigilan ang isang malakas na hikbi. Baby, si Tita Mariel to, sabi ni Mariel. Pinipigilan ang sariling pag-iyak. Are you okay? Don't be scared. Susunduin ka na namin, okay? Okay po. Biglang naagaw muli ang telepono. Narinig mo na siya. Ngayon ikaw naman. 1 oras sa bodega. Sandali, sabi ni Mariel. Pupunta ako. Pero gusto ko, kapag dumating ako, makikita ko si Vienna. At pagkatapos, palalayain mo siya. At sasama na ako sa'yo. Kahit saan mo gusto. Isang mahabang katahimikan. Si Mariel ay naglalaro ng isang mapanganib na laro. Ang pag-apela sa pagiging may-ari ni Rico sa kanya. Gusto ko yang narinig ko, sabi ni Rico. Sige, pagdating mo makikita mo siya. Pero may isa pa akong kondisyon.
Ano yon? Dalhin mo ang pera. Yung perang inutang mo sa mga tao ko. At mag-isa ka lang. Isang maling galaw. Alam mo na ang mangyayari. Bigla nitong binaba ang tawag. Nagkatinginan silang tatlo. Nakuha mo ba? Tanong ni Adrian sa kausigan niya sa telepono. Hindi. Masyadong mabilis. Bumagsak ang balikat ni Adrian. Hindi na trace. Masyadong maikli ang tawag. Ang kanilang maliit na pag-asa ay biglang naglaho. Ngayon, mas lalo silang nabulag. At nagbago siya ng plano. Sabi ni Hana, ang boses ay puno ng takot. Hindi na lang basta palitan. Humihingi na rin siya ng pera. At gusto niyang mag-isa si Mariel. Isa itong suicide mission. Ang plano nila ay nasira bago pa man magsimula. Ang pakiramdam na wala ng pag-asa ay muling bumalot sa silid. Para silang nasa isang madilim na tunnel na walang makitang liwanag sa dulo. All is lost. Ngunit sa gitna ng kadilimang yon, nagsalita si Mariel. Hindi, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Hindi pa tapos ang lahat. Binigyan niya tayo ng isang bagay. Isang bagay na hindi niya sinasadyang ibigay. Ano yon? Tanong ni Hana. Sa boses ni Vienna, sabi ni Mariel. Sa likod ng boses niya, may narinig ako. Isang tunog na paulit-ulit. Anong tunog? Tumingin si Mariel sa kanila. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang tunog ng sirena ng isang barko. Malapit. At ang alon. Malakas na hampas ng alon. Hindi siya nasa Ternate. At sigurado akong wala rin siya sa bodega. Kung ganoon, nasaan siya? Tanong ni Adrian. Nasa lugar siya kung saan parehong may pier at may lighthouse. Sagot ni Mariel. Nasa parola siya sa tabi mismo ng pier. Nasa mismong lugar na sinabi niya, pero sa itaas. Nagmamasid. Kinokontrol ang lahat mula sa itaas. Ang biyahe papunta sa pier ay puno ng nakabibinging katahimikan. Bawat isa sa kanila, si Adrian na nagmamaneho, si Hana na nasa tabi niya, at si Marielle na nasa likod, ay abala sa kani-kanilang mga iniisip, sa kani-kanilang mga dasal. Ang plano ay simple, ngunit delikado. Si Marielle, dala ang isang bag na puno ng pera, ay aakyat sa parola para harapin si Rico. Samantala, si Adrian, kasama ang kaibigan niyang pulis na si Marco na naghihintay na malapit sa lugar, ay susunod ilang minuto pagkatapos para i-corner si Rico. Si Hana ang magiging lookout at tatawag kay Marco sa eksaktong oras. Pagdating nila sa pier, ang hangin ng gabi ay malamig at maalat. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan at sa isang ilaw na nagmumula sa tuktok ng luma at kinakalawang na parola na nakatayo sa dulo ng pier. Mukha itong isang higanting kalansay sa gitna ng dilim. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Adrian kay Mariel sa huling pagkakataon. Tumango si Mariel, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa parola. Oo, dyan sa itaas naghihintay siya. Kinuha niya ang bag. Mag-iingat kayo. Ikaw ang mag-ingat, sabi ni Hana. Isang tunay na pag-aalala ang maririnig sa kanyang boses. Bumaba si Mariel ng kotse at nagsimulang maglakad sa kahabaan ng pier. Bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit buo ang kanyang loob. Para siyang isang sundalong papasok sa isang giyerang alam niyang maaring ikamatay niya. Sa loob ng kotse, hindi mapakali si Adrian. Hana, bantayan mo siya. Magtago ako sa likod ng mga container van. 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, kung wala ka pang tawag, aakyat na ako. Mag-ingat ka, Adrian, sabi ni Hana. Hinawakan ng kamay ng asawa. Tumango si Adrian at mabilis na kumilos na wala sa mga anino. Naiwan si Hana na mag-isa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na anyo ni Mariel na papalapit sa parola. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ipinagkakatiwala niya ang buhay ng kanyang asawa at ang kaligtasan ng kanyang anak sa isang babaeng dati niyang kaaway.
Povey changed to Adrian for action sequence. Nakatago si Adrian sa likod ng isang malaking container. Ang kanyang hininga ay mabigat. Pinapanood niya si Mariel na pumasok sa madilim na pintuan ng parola. Ngayon, magsisimula na ang paghihintay. Bawat segundo ay parang isang oras. Sa loob ng parola, sinalubong si Mariel ang madilim at paikot na hagdanan. Ang tanging liwanag ay mula sa siwang sa itaas. "Rico?" tawag niya. "Umakyat ka, mahal ko. Naghihintay ako." Sagot ng boses mula sa itaas. Umakyat si Mariel. Sa tuktok, sa loob ng maliit na silid ng ilaw ng parola, nakita niya si Rico. Nakatayo ito sa gitna at sa likod nito, nakatali sa isang upuan, ay si Vienna. Gising ang bata. May takip ang bibig at ang mga mata ay puno ng luha. "Tita," ungol ng bata. "Vienna," sabi ni Mariel. Pinipigilan ang sarili na tumakbo palapit. "Na-miss kita," sabi ni Rico. Isang baliw na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Ang tagal kitang hinanap." "Nandito na ako, Rico. Bitawan mo na ang bata." Pakiusap ni Mariel. Inilapag ang bag ng pera sa sahig. "Heto na ang pera." Hindi pinansin ni Rico ang pera. Ang mga mata nito ay nakatutok lang kay Mariel. "Hindi pera ang habol ko. Ikaw. Ang gusto ko ay bumalik ka sa akin. Sabihin mong mahal mo pa rin ako." "Rico, tapos na tayo." "Hindi pa tapos." Sigaw nito. At sa isang mabilis na kilos ay naglabas ito ng isang patalim at itinutok sa leeg ni Vienna. Napasigaw si Mariel. "Wag, Rico, parang awa mo na." Sa ibaba, narinig ni Adrian ang sigaw. 5 minuto. Tapos na ang oras. Hindi na siya naghintay ng tawag ni Hannah. Tumakbo siya papasok ng parola. "Mahal mo ba ako?" Sigaw ni Rico. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kabaliwan. "Oo, oo, mahal kita." Sigaw pabalik ni Mariel. Desperada. "Mahal kita, Rico." Ngayon, pakawalan mo na siya. Dahan-dahang ngumiti si Rico. Alam kong hindi mo ako matitiis." Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. "Rico, bitawan mo ang anak ko." Nagulat si Rico. "Traidor ka! Sabi ko mag-isa ka lang." Sigaw niya kay Mariel. Ito na ang pagkakataong hinahanap ni Adrian. Sinamantala niya ang pagkabaling ng atensyon ni Rico at sumugod siya. Nagpangabot sila. Gumulong sila sa sahig. Ang patalim ay tumalsik sa isang sulok. Mabilis na tumakbo si Mariel para kalagan si Vienna. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. "Okay ka lang, baby. Ligtas ka na." Samantala, nagpapambuno pa rin si Adrian at Rico. Mas malaki si Rico at unti-unting nauubusan ng lakas si Adrian. "Hindi ka dapat bumalik," sigaw ni Rico habang sinasakal si Adrian. "Dahil sa'yo, iniwan niya ako." "Hindi ka niya mahal," hirap na sabi ni Adrian. Sa gitna ng gulo, gumapang si Mariel papunta sa sulok kung saan tumalsik ang patalim. Nakuha niya ito. "Rico, itigil mo na." Sigaw niya. Lumingon si Rico at nakita si Mariel na hawak ang patalim. Tumawa ito. "Anong gagawin mo dyan? Sasaktan mo ako? Hindi mo kaya." Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Mariel sa loob ng 15 taon ay napalitan ng tapang. "Hindi na ako ang Mariel na kilala mo." Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis, pinangungunahan ni Marco. "Walang gagalaw. BPD." Natigilan si Rico. Napatingin siya kay Adrian na nasa ilalim niya, kay Mariel na may hawak na patalim, at sa mga pulis na nakapalibot sa kanya. Wala na siyang takas. Sa huling desperadong kilos, binitawan niya si Adrian at tumakbo papunta sa bintana ng parola. "Kung hindi ka mapapa sa akin, walang magmamay-ari sa'yo." Sigaw niya kay Mariel bago niya basagin ang salamin at tumalon palabas. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid na sinundan ng malakas na tunog ng pagbagsak sa tubig sa ibaba.
Ligtas na si Vienna. Humahangos na tumakbo si Adrian palapit sa kanyang anak at niyakap ito. Dumating si Hana, umiiyak at niyakap silang dalawa. Isang pamilya, muling nabuo. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Mariel, hawak pa rin ang patalim, nanginginig. Tapos na. Ang multo ng kanyang nakaraan ay naglaho na. Napatingin si Adrian sa kanya, sa ibabaw ng ulo ni Vienna. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang namutawi, ngunit sa tingin na iyon, naroon ang lahat. Pasasalamat, pag-unawa, at isang paalam. Dumating si Hana. Tumayo siya sa tabi ni Adrian, hawak ang kamay nito. Tumingin siya kay Mariel. Ang dating magkaribal. Ngayon, dalawang babaeng pinag-isa ng isang krisis. Ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ang magpapasya kung ano ang susunod na mangyayari. Ang sinag ng araw kinabukasan ay may dalang kakaibang init at pag-asa na para bang ang buong kalikasan ay nakikiisa sa pagtatapos ng kanilang mahabang gabi. Nasa ospital pa rin sila, binabantayan si Vienna na mahimbing na natutulog sa kanyang kama, ligtas na sa wakas mula sa bangungot. Tahimik na nakaupo si Hana sa isang upuan sa tabi ng bintana. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Sa kabilang dulo ng maliit na silid, nakaupo rin si Mariel Im. Tahimik na nakatingin sa labas. Simula pa kagabi, matapos ang lahat ng kaguluhan, wala pang masyadong usapan sa pagitan nilang dalawa. May isang pader na hindi pa rin nagigiba. Huminga ng malalim si Hana. Alam niyang siya ang kailangang gumawa ng unang hakbang. Tumayo siya, kumuha ng isa pang tasa ng kape at lumapit kay Mariel. Kape? Alok niya. Nag-angat ng tingin si Mariel. Bahagyang nagulat. Kinuha nito ang tasa. Salamat. Tumayo si Hana sa tabi niya. Pareho silang nakatingin sa abalang syudad sa ibaba. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Basag ni Hana sa katahimikan. Iniligtas mo ang anak ko. Utang ko sa iyo ang buhay niya. Umiling si Mariel. Wala kang utang sa akin, Hana. Ako ang may utang sa inyo. Ako ang nagdala ng gulo sa buhay niyo. Hindi mo kasalanan na may isang baliw na humabol sa iyo, sabi ni Hana. At sa pagsasabi niya ng mga salitang iyon, naramdaman niyang totoo iyon. Ang galit na dati niyang naramdaman ay parang usok na unti-unting naglalaho. Aalis na ako, biglang sabi ni Mariel. Kapag sigurado na akong okay na si Vienna, aalis na ako at hindi na magpapakita pa. Tumingin si Hana sa kanya. Nakita niya sa mga mata ni Mariel hindi ang isang karibal, kundi isang babaeng pagod na sa pagtakbo. Isang babaeng karapat-dapat din magkaroon ng kapayapaan. Saan ka pupunta? Tanong ni Hana. Nagkibit balikat si Mariel. Kahit saan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, malaya na ako. Pwede na akong magsimula ulit. Bilang si Mariel. May isang tanong na matagal nang bumabagabag kay Hana. Isang tanong na kailangan niyang malaman ang sagot para tuluyan na siyang gumaling. Mahal mo pa ba siya? Hindi agad nakasagot si Mariel. Tumingin ito kay Adrian na natutulog sa sofa sa tabi ng kama ni Vienna. Ang kamay ay nakahawak pa rin sa kamay ng anak kahit sa pagtulog. Ang Adrian na minahal ko, matagal nang wala. Mahinang sagot ni Mariel. Isa na lang siyang alaala. Ang Adrian na nasa harapan ko ngayon ay asawa mo at ama ni Vienna. At masaya ako para sa kanya, para sa inyo. Ang mga salitang yon ang nagtanggal ng huling tinik sa puso ni Hana. Ngumiti siya, isang tunay at payapang nangiti. Mag-iingat ka, Mariel. Ikaw din, Hana. Maya-maya, pumasok ang isang pulis. Kinailangan nilang kunin ang opisyal na salaysay ni Mariel. Iyon na ang hudyat. Bago siya sumama sa pulis, lumingon siya kay Adrian na nagising na. Nagkatinginan sila sa huling pagkakataon. Isang tingin ng pasasalamat, isang tingin ng pagpapaalam, isang tingin ng pagtanggap sa katotohanang ang kabanata nila ay tuluyan ng nagsara.
lumabas si Mariel ng silid at kasama niya ang lahat ng anino ng nakaraan. Lumipas ang ilang linggo. Ang buhay ng pamilya Torres ay unti-unting bumabalik sa normal. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Mas matatag na ito. Ang mga lamat na dulot ng pagdududa ay napalitan ng mas malalim na pag-unawa at pagtitiwala. Isang hapon, habang pinapanood nila si Vienna na masayang naglalaro sa isang parke, hinawakan ni Adrian ang kamay ni Hana. "Salamat, Hana," sabi niya. "Para saan?" tanong ni Hana, kahit alam na niya ang sagot. "Sa lahat. Sa pagpapatawad mo sa akin. Sa pagiging matatag mo para sa ating pamilya. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." Hinigpitan ni Hana ang hawak sa kamay nito. "Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya. Tungkol din ito sa pagpili. At araw-araw, Adrian, pipiliin kita." Tumingin si Adrian sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na matagal nang hindi nakikita ni Hana. Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na nagsasabing sila na hanggang sa huli. Ang pagdating ni Mariel ay parang isang bagyo na muntik nang sumira sa kanila. Ngunit tulad ng bawat bagyo, pagkatapos nitong dumaan, nililinis nito ang lahat. Nag-iwan ito ng mga sira. Oo. Ngunit nagbigay din ito ng pagkakataon para magtayo ng isang bagay na mas bago at mas matibay. Habang pinapanood nila ang kanilang anak na tumatakbo sa ilalim ng sikat ng araw, alam ni na Adrian at Hana na handa na silang harapin ang anumang unos na darating. Dahil ngayon, alam na nila na ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang harapin ang mga ito ng magkahawak kamay. At dito nagtatapos ang kwento ni na Adrian, Hana at Mariel. Maraming salamat sa inyo, aming mga pinakamamahal na tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat patak ng ulan sa unang gabi, ang bawat tibok ng kaba sa mga sandali ng pag-aalinlangan, at ang bawat luhang pumatak dahil sa sakit at pag-asa. Nais kong lumikha hindi lamang ng isang simpleng kwento ng pag-ibig, kundi isang salamin ng totoong buhay. Isang buhay na puno ng mga hindi inaasahang bagyo, mga lihim ng nakaraan, at mga mahihirap na pagpapasya, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto at masaya. Minsan, ito ay tungkol sa pagpapatawad sa mga kasalanang mahirap kalimutan. Minsan, ito ay tungkol sa pagpiling manatili, kahit na mas madaling umalis. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pag-asang may naghihintay na bagong umaga at bagong simula pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral o damdamin na mananatili sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ito ang inyong lingkod na laging umaasa na ang bawat salitang aming binibitawan ay magbibigay sa inyo ng inspirasyon. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ni na Adrian at Hana? Huwag kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin.